Good afternoon, everyone. Welcome back to our new episode for this year 2026. It's a new beginning, new year, new version. So sana ganun din kayo. Mayroon na kayong goals ngayong taon 2026. Kahit hindi man naging okay yung ating last year, pero okay lang. Babawi tayo ngayong taon. So, i-recap ko lang na lahat ng mga pangarap natin ay kaya nating maabot sa isang taon. Kaya natin matupad sa isang taon. Like 2025, i-share ko lang yung aking goals last year. So, January, nagkaroon kami ng program ng aking family. Tapos, ayun, sabi ko na magpa-publish ako ng isang book. So, ayun, last May 21, na-publish yung aking goals na book talaga. At meron din akong project na natapos. So, ngayon ay ready na yung project na natapos ko. At so far sa 2025, dalawa yung goals ko na dapat ko ma-achieve noong 2025 and natapos ko talaga yung dalawa na yun. Grabe yung effort ko doon. Grabe yung dedication ko kasi gusto ko talaga na matapos para ngayong 2026 ay iba naman yung ating pangarap. So, ganun. Kaya sana ganun tayo pa rin ngayong 2026 na kung ano man yung pinangarap natin noong New Year ay dapat simulan na natin ngayon. Hindi pwede yung mag-goals lang, mangarap lang, pero walang action, walang ginagawa, hindi talaga yan mangyayari. Kaya kung may pangarap ka, simulan na natin ngayon. And welcome to JMC Series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here we believe that success starts with the right mindset and wealth begin with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but a wiser and stronger you, hit that subscribe button and turn on the notification bell para lagi kang updated sa panibagong episode. And of course, join our growing community of dreamers and doers. And this is new version and new episode. So, ang title ng ating episode, Mindset Reset and Showing Up for 2026. And first is confusion. 'Di ba? May pangarap tayo, pero confused tayo kung saan magsisimula at kung ano ang gagawin dahil gusto natin simulan kapag perpekto na. Kaya nandoon yung confusion kasi inuuna natin yung perfection kaysa action. Feeling lost, it doesn't mean you are failing or failure ka na. It means you are in the process of discovery who you are, and that's what truly matters. So, ang importante, yung kung sino ka. Ang importante, kung alam mo kung ano yung goals mo talaga. Kasi, from the beginning, hindi mo talaga maintindihan. Lalong-lalo na kapag panibago ka lang doon sa sitwasyon, doon sa goals na yan o sa pangarap mo na yan. Mahirap talaga sa simula. Maraming tanong kung kaya mo, kung itutuloy mo pa ba, di ba? Pero lahat ng mga
kalituhan, confusion, ay mayroong solution dyan. So, kailangan mag-focus at gawin na kahit magkamali ka, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil ang pagkakamali ay magtuturo ng panghabang buhay na lesson na hindi mo kailanman makakalimutan sa iyong buhay. Kaya huwag matakot na magkamali. Huwag matakot na sa pakiramdam mo ay nawawala ka na, as long as na tinitake mo o nag-take action ka, you take action on your dreams, but you feel lost, don't worry. Dahil nasa process ka. Kaya okay lang. Just keep going. Push yourself para sa mga pangarap natin. Kasi walang makakatulong sa atin na ibang tao, kundi ang ating sarili lang. Tayo yung nakakaalam kung ano yung best sa'yo, ano yung best sa atin, at alam natin na kaya nating gawin. Kaya huwag panghinaan ng loob para may matupad tayo, matupad ka ngayong 2026. Pangalawa, stop trying to figure out everything at once. Life is not solved in one setting. Just focus on small steps. Just focus on realistic step at a time, and progress compounds. So, yun. Huwag mong isipin na magsimula ka kapag perfect na. Huwag mong isabay-sabay. Kasi kapag isabay-sabay mo, mahihirapan ka na matapos. So, kailangan isa-isahin. Isa-isahin na kapag natapos na yung isa naman ang simulan mo. Kasi kung pagsasabayin mo, mahihirapan ka kung alin yung tatapusin mo. Kung alin yung mas importante. So, maguguluhan ka talaga. Kaya, dapat isa-isa kahit sa maliit na simula, basta realistic. Kasi, in the long run, in the future, ay kung pagsama-samahin mo yan, ay darami talaga. Example, kung yung goals mo ay mag-save ngayong taon, syempre, kailangan mo mag-budget. Hindi naman pwede yung buong sahod mo ay ilalagay mo sa ipon mo. So, paano na yung pangangailangan mo araw-araw? Pagkain, bills, o kung ano pa yung mga importante. So, kailangan i-divide mo para ma-achieve mo yung goals mo na makapag-ipon. So, syempre, kailangan mo i-priority yung pag-ipon na kapag natanggap mo na yung sahod mo, ay ihiwalay mo na agad. Kunin mo na agad at ilagay sa isang bank account na hindi mo pwedeng galawin. Nakaseparate sa isang account na hahayaan mo lang doon. Kahit maliit, basta araw-araw o weekly o month ba, so depende sa'yo kung ano yung schedule na gagawin mo, kung paano mo dadagdagan yung savings mo. So, wag mong isipin na maliit lang to, baka hindi kaya abutin yung goals mo. Wag mong isipin yun. Ang mahalaga, nagsimula ka. Kasi, at the end of the day, magko-compound yan talaga kapag pinagsama-sama mo yung mga nasimulan mo. Pangatlo, clarify your priorities daily. So each day, you have to ask yourself, what actually moves my life today? Then, kapag nahanap mo na yung sagot kung ano yung iko-commit mo sa sarili mo,
ano yung pangarap mo sa sarili mo, kung ano yung version na gusto mo sa sarili mo, you commit to it. Iwasan yung mga distractions. Kasi kung may pangarap ka, tapos nilagay mo yung sarili mo sa distraction, hindi mo talaga magagawa. Kailangan ikaw at yung sarili mo muna ang kailangan mong pagsamahin para klaro yung gagawin mo para sa iyong sarili. Kasi kung may pangarap ka tapos i-share mo sa ibang tao, baka ma-discourage ka lang. Baka tumigil ka kasi naghanap ka ng opinion na hindi naman suitable sa iyo. Alam mo, kung ano yung iniisip mo na bagay, yun ang para sa iyo. Kaya, kung meron ka mang naisip na maganda at nakakabuti sa iyo, huwag ka nang magdalawang isip na gawin. Kailangan gawin mo na agad. Nagbibigay lang yun ng sign kung bakit yun naisip mo. Dahil yun, yung sitwasyon, yun yung version na gusto mo. Kaya siya dumaan sa isipan mo. So, it's a sign na gawin mo na. Once na nagkaroon ka ng idea. Huwag mo nang ipagpaliban at huwag mo nang i-share sa ibang tao. Kasi kapag na-share mo sa ibang tao, baka maunahan ka pa niya. Yung idea mo ay nanakawin niya. Di ba? Meron talagang ganun na nangyayari. Pang-apat, create structure through habits. Consistent yung wake up time. Paano maging consistent yung paggising? Siyempre, dapat consistent din yung pagtulog. Kung anong oras kailangan mo matulog. Kasi kapag walang tamang tulog, ay hindi magkakaroon ng focus. Kasi yung brain natin kailangan makapagpahinga. Kaya kung napapagod lagi yung ating brain, hindi nakapagpahinga, paano makapag-isip? Mga pangarap ay maaapektuhan dahil hindi maganda yung kondisyon ng ating brain. Kailangan natin alagaan yung hygiene natin, mag-exercise, yung health natin, kasi yung health ay napakahalaga. Kung hindi tayo healthy, hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos. So, kailangan priority ni rin natin halagaan yung ating health, mental health natin. Kaya kailangan matulog ng maaga, kailangan healthy yung kakainin at healthy yung environment o healthy yung i-feed mo sa sarili mo. Na mga thoughts mo, na mga thinking mo, dapat healthy rin. Kasi kapag hindi maganda yung pinifeed natin sa ating utak, sa ating katawan, hindi tayo makakapag-focus kung ano yung gusto natin gawin. Yung mental clarity natin ang magbibigay ng stability. So, kailangan stable talaga tayo. Stable yung ating katawan, ang pag-iisip natin, brain natin, para magawa natin ng maayos yung gusto natin mangyari. Diba? Habang buhay tayo dito sa mundo, marami tayong mga pangarap na kailangan natin magawa. As long as ay mabuti yung purpose, maayos yung purpose, kasi kapag maayos at mabuti yung purpose mo, syempre, pwede yan makapag-extend sa ibang tao. Panglima, protect your energy. Limit distractions, mga ingay, iwasan, negative influence. A clear mind makes better decisions. So, yun nga, kapag hindi maayos yung ating isipan, kapag hindi healthy yung ating pag-iisip, hindi talaga tayo
makapag-desisyon ng mabuti. Kaya napakaganda yung topic natin ngayong araw, yung subject natin ngayong araw, para masimulan natin yung bagong taon. Masimulan natin ngayong bagong taon ang panibagong chapter ng ating pangarap. So dapat, una, confusion, okay lang na maging confused dahil part yan ng discovery. Pangalawa, stop trying to figure out everything at once. So, kahit hindi mo alam, simulan mo kasi doon ka matututo sa simula at mga pagkakamali na yan. Pangatlo, clarify your priorities daily. Pang-apat, create structure through habits. At pang-lima, protect your energy. So, ayan. Refreshment lang yan natin yan dahil gusto ko maganda yung simula ninyo ngayong taon. At sana may natutunan kayo sa episode na to. Mag-subscribe at i-share na sa iyong mga kaibigan para madagdagan yung kaalaman nila at sa mga tao na friend mo sa social media. Kasi bawat share ay mahalaga. Before I end this episode, success is not about money. It is about discipline and wisdom. Keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalidog reminding you that your future is built today. See you sa next episode. Happy New Year, everyone!